panahon noon, naging makapangyarihan ang pamahalaan at simbahan. Kapwa nakikipagtalo ang mga prayle at gwardiya sibil sa isa't isa upang angkinin ang Pilipinas at mga Pilipinong tinaguriang mga Indio. Ngunit sa lahat ng kapaitan at dinaranas ng mga kawawang Pilipino ay may isang matapang na kaluluwa na nagnanais mapalaya ang kanyang inang bayan sa kamay ng katakot-takot na mga Kastila. Ito ay isang kwento ng kasiyahan, kapighatian ng mga mamamayang Pilipino sa pamumuno ng mga Espanyol. Ito ang akda ni Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ito ang El Filibusterismo. Makikita na si Placido ay lumisan ng silid-aralan na may kapaitang taglay sa kanyang puso at may luha sa kanyang mga mata. Binabangga ang lahat ng nakasalubong na tila naghanap ng kaaway. Si Cabezang Andang ay kakarating lamang galing sa Batangas para mamili sa punong lalawigan, bisitahin ang anak niyang lalaki at tuloy bigyan ito ng salapi. Hindi na ako papasok. Masyado nila ako minamaliit. Pinahiya ako sa buong klase. Ngunit ipinangako ko sa iyong ama na ikaw ay aalagaan ko. Papag-aralin at gagawing abogado. Tatakot-takot ang hirap at pagtitiis ko, makapag-aral ka lamang. Ano na naman ang mukhang iharap ko kung mabigo ko siya, kung sakaling magkita kami sa kabilang buhay. Nalabas mo na ako sa lift. Naisip ko pang tumalon sa tulay o kaya manulisan kaysa bumalik sa pamantasan. Ibig kong mabuhay ng malaya. Tinungsan yun. Kahit ko sanang mangutang ang bako sa inyo. Para ano? Sige, sumahan mo na ako sa akdang ire. Nariyan na ba ang mga pulbura? Nasa bayo na po. Hinihintay ko po lahat ng mga bubong. At ang mga bomba? Handa na po ang lahat. Mabuti. Ngayong gabi ay magpag-usap kayo sa Teniente at Cabo. Pagkatapos, magpatuloy kayo sa iyong lakad. Kita niyo ang isang taong namamangka. Sabihin niyo ang salitang kabesa at sasagot siya ng talis. Hindi dapat magsaya ng panahon. May bago po mangyayari? Meron sa darating na linggo. Balit hindi pa handa yung estrero. Akala ko hintayin tayo hanggang pwersa. Hindi na kailangan. Kapag ipinagliban pa, marahil patay na si Maria Clara. Sinyon, magpapaalam mo na ako. Tadalay na lamang at magkikita na tayo. Magsikan at maglayo sa atin. Magsikan din ang maglalapit sa atin. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ay nagbibilang sa mataas na lipunan sa Maynila. Sinasabing siya walang kaparugan, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, panuri, mayaman at iba pa. Batang-bata pa siya nang dumating sa Maynila. Siya ay isang Katoliko ngunit hindi taos-pusong sumusunod sa mga nakasanayang gawain at hindi rin ito tumatangkilik sa mga prayle. Ano nga ba yung nangyari sa pagpasya ng Akademya ng Wikang Kastila? Ang alam ko, si Don Custodio ang magpapasya tungkol dito. Sino ba yun? Siya ang tinatawag na Benatinda. Hindi nilalang siya na aktibo sa pamahalaan. Tumira pa siya ng panandalian sa Europa upang magpagamot. Pero dahil sa hindi siya napapansin o ang daya ng atensyon na meron siya dito sa ating bansa, ay mas pinili niyang umuni na lamang. Ang Indio na naman! Walang ginawang maayos at kahanga. Ang aking talino, ang mga Indio na dapat ipagmalaki dahil sigurado ako masasaway lamang sila. Huwag na natin pagdamitin ang mga bilanggo at sa halip magbahat sila para makatipid. Alangaw, napakagaling ng iyong panukala. Ano ba yan? Ano bang gagawin ko? Naubos na aking oras sa pagpasya. Kailangan ko ito mapagdesisyonan. Napakagaling ko talaga. Ang aking pagpapasya ay natapos na. Sa
gabing yaon ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedades. Itatanghal ng operatang Pranses ni Mr. Huy ang una nilang palabas, ang Les Cloches de Carnaville. Ikapito at kalahati ng gabi pa lang ay wala nang mabiling bilyete para kay Padre Salvi at iba pang nais makapanood. Mahabang-mahaba na ang kahanay ng mga taong nagsisipaghintay na makapasok sa Entrada General. May isang tila hindi natutuwa sa kaguluhan. Siya ay si Camarón Cosido, anak ng isang tanyag ng angkang Kastila, ngunit nabubuhay na parang hampas lupa at pulubi. Kausap niya ang kanyang kaibigang si Kiko. Kay raming tao. Kaibigan! Tingnan mo ang pisong ni Tino mo. Binayaran ako ng mahal na Francis. Maliit na pagkakalikid sa mga kartel. Kiko, kung 6 na piso ang ibibigay ko sa'yo, magkano naman kaya ang sa mga praile? Ang sa mga praile? Alam mo, ang mga praile ang may gagawa ng ganitong pagdagsa ng mga tao. Mabuti ang iyong mga paskin, ngunit higit na mabuting pantawag ang nang pinagbabawal ng mga praile. Tignan mo ang mga taong yan. Nagpunta dahil sinabi ng mga praile na huwag pumarito. Ang kalahati naman ay narito sapagkat ang iyong mga praile ay mahusay. Ngunit hindi na mababasa ang lihim pastoral at isipin mo na walang magkabasa niyon. Kaibigan, sa palagay mo, kaya ay dahil sa pagtuligsa ni Padre Salvi ay mawalan ako ng hanap buhay. Marahil, Kiko. Marahil o may hirap na ang paghahanap ng salapi. Hindi po ba kayo papasok? Hindi kami umabot sa ticket. Mabuti, may palko kami, hindi dadalo si Basilio. Halik kayong dalawa. Nainip na at hindi mapalagay mapakali ang mga tao sa Buksan ang tabing! Buksan ang tabing! Nakikita ng mga babae paparating ang mga Ginoo at saka nagbulong-bulungan sa katabi. Magilin na bumati ang mga binibini at sa pamamagitan ng pagbaybay ng abaniko. Nakahangal? Dumating na sa wakas ang Kapitan General at gayon din ay pinatugtog ang Marcha Real kasabay niya si Padre Irene. Sabay din nagsidatingan sila Doña Victorina at ang kanyang pamangkin na si Paulita at si Juanito Pelaez. Hindi kinalaunan ay dumating din si Sir Paulette, isang kahali-halinang dalaga. Agad na patigil ang mga Ginoo at hindi mabaling ang tingin sa dalaga. Si Gertrude na isang Pranses ang mga aawit at si Pepay, isang kaakit-akit na mananayaw. Natapos ng matanghal si Gertrude at Pepay, ngunit sadyang nakahumaling si Don Custodio sa isa sa kanila. Hindi maalis ni Don ang mata niya kay Pepay. Nabatid ng Kapitan General ang plano ng pagtatayo ng paaralan kung kaya't ang nilalaman ng papel ay ang kanyang pagsang-ayon. Inabot ni Don Custodio ito kay Pepay na sadya namang ikinatuwa ng dalaga na agad namang ibinigay ng dalaga kay Tadeo. Sinangayunan na ba ang lupon? Oo, yan ang narinig ko kay Pepay. Tinanggap ng lupo ng pasya at sumang-ayon sila sa pagtayo ng paaralan. Tapos, Ngunit sa dami nating gawain, ipapabayan na lang natin sa reliyosong orden. Sandoval, ayan ang guwanti sa loin mo. anong mapapala ko sa pagmamasid sa mga to? Si Basilio ay hindi dadalo sa pagtatanghal dahil nabala siya sa pag-aaral at pag-alaga kay Kapitan Tiago at kakatubos lamang niya kay Uli. Ano ang lagay ng may sakit? Halos hindi na lumitibo ang gusto. Walang ganang kumain.
Pinapawisan siya ng malamig kung madaling araw. Tumatalak na ang lason sa buong katawan. Maaaring bukas makalawa ay mamatay na siya. Na parang tinamaan ng lintik. Isang munting dahilan, sulak ng kalooban o pagkainis ay ikinmatay niya. Gaya na Pilipinas. Ang lalang nagpapahila sa kanya ay ang pananaginip ng pagkatakot. Tulad ng pumalaan, Basilio, pakinggan mo ako sapagkat mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras ay sisiklab ang magsikan sa pagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala nang mag-aaral, pamantasan ay wala na rin kundi patayan at dugo lamang. Naghanda kami at tiyak ang tagumpay. Magpasya ka, Basilio. Pinamumunuan kong may magsikan para gibain ang pintuan ng Santa Clara at para mailabas sa kumbento si Maria Clara. At gusto kong ikaw ang mamuno nito. Si Maria Clara? O naghuli na kayo. Nahuli na kayo sa kung si Maria Clara ay patay na. Sinungaling! Hindi yan totoo! Buhay pa si Maria Clara! Oo, ang aking sinabi. Ito ang liham ni Padre Ignip tungkol sa nangyari ni Maria Clara. Namatay siya? Namatay siya nang hindi ko man ang lama? Ginoong Simeon! Ginoong Simeon! Kawa-awang lalaki. Kinabukasan, araw ng Huwebes, bago lumubog ang araw ay naglalakad si Isagani sa Paseo de Maria Cristina upang tuparin ang pagkikita nila ni Paulita. Natitiyak ng binata na pag-usapan ang nangyari noong nakaraang gabi. Nang dumating si Paulita, tumibok ng mabilis ang puso ni Isagani. Bago siya nakahakbang ay nginitian niya si Isagani. Ngiting napakatamis. Ipinahayag ni Doña Victorina na balak niyang magpag-asawa muli. Ano ang tingin mo kay Juanito Pelaez? Nang mabigyan ng panahon makapag-usap sina Isagani at Paulita, naliwanagan sila sa mga naganap sa teatro. Ipinalawanag ni Paulita na napilit siyang pumasok ng kanyang tiya at sa hangad na magkita sila ni Isagani sa teatro ay sumama. Kapwa sila natuwa pagkat ang pagpapakasal ni Pelaez kay Doña Victorina ay ikinatuwa nilang mabuti at halos nakikita na nila ang mangyayari. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Isagani ang tungkol sa mayamang kalikasan ng kanyang bayan. Hindi magtatagal at ang buong kulay magkakaroon ng daang bakal sa ganito'y mapuhulog sa lahat ng magandang sulok ng kapuluan. Magkakagayaman. Ngunit kailan ba? Ako'y matanda na? Aba, hindi mabatid ang maraming magawa sa loob ng ilang taon. Gabi at araw inuukol sa bayan ng kanilang katalinuhan at kanilang kabuhayan ng kanilang makakayan. Ang pagkatarong tinamo namin ay patunay sa muling ngalo. Ang kalakalan, ang industriya, pagsasaka, ang karunungan ay malilinaw. Pangarap, at kung wala kayong mapala, Pakinggan mo, Paulita, kapag wala kaming napala ay titigan mo lang ako muli at maligaya akong mamamatay upang ang pagmamalaki ay sumilay sa iyong mga mata at masabi kay, ang aking minamahal ay mamatay sa pagtatanghol sa mga kapalaran ng aking bayan. Oras ng pag-uwi at inaanyayahan si Isagani na sumama sa sasakyan. Sa dahilang ang karwahe ay kay Paulita. Kaya sa likuran umupo sina Doña Victorina at Juanito, sa isang bangkito namang ang si Masikirog. Ito ay isang panaginip na hindi inaasahan ni Isagani. Ang lahat ay tila isang pangarap kay Isagani. Kaya't nang dumating na sila sa Plaza de Santa Cruz, kinakailangan pang pagsabihan siyang nakarating na sila. Idinaos ang piging ng mga estudyante sa bulwagan ng Pansiteria Macanista de Buen Gusto. 14 na binata ang nagtitipon-tipon upang ipagdiwang ang piging na iminungkahi ni Padre Irene alang-alang sa kapasyahang iginawad ukol sa usapin sa pagtuturo ng wikang Kastila. Binayaran nila ang lahat ng mesa at nagpadagdag ng mga ilaw. Ang sopas ay napakasarap. Ano ang tawag dito? Pansit Ranggang. Ano pang pansit chino upang maibahan ang isang luto nito? Chris, isang pangalang mahirap tandaan. Sa karangalan ni Don Custodio ay binibinyagan ko ng pangalang Panukalang Foka.
mga kapatid ko sa panukala. Tayo, bitawan mo ang sipit, kumakalawit sa aking buhok ang kalaban. Alang-alang sa inyong anyanya na malamnam na puwang iniwan sa Magagaya, ang talumpati niya ay talumpati ng ating Pangulo sa Liceo. Ang busog ay nagpupuri sa Diyos, ang gutom ay sa private. Ang pakiusap ko sa inyo ay bigyan niyo ako ng sandaling mapagtanggol ang mga nasalanta at ang mga nagmulat sa atin. Bravo! Makinig mga kapatid, lumingon sa panahon ng inyong kamusmusan. Alamin ang kasalukuyan at tanungin ang hinaharap. Ano ang meron? Mga praile. Sila ay bagong mananakop, mga tunay na tagahalili ng ating tagapagligtas. Sila ay gumagawa ng paraan upang kunin sa inyo ang inyong mga kasalanan. Isipin natin kung ang kakulangan sa lipunan kung wala ang praile at mga ingenyo. Ano ang mangyayari sa kahabag-habag na pamahalaan sa kamay ng mga Chino? Minaman-manan tayo! Nakita ko ang utusan ni Padre Ang alipin ng Vice Rector sa amo ng tinira.